YouTube channel. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po ang lahat, ako po yung nakikiusap. Paki-like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating daily weather updates. Maraming salamat po. So narito na po ang pinaka-latest update natin. Patuloy pa rin po binabantayan ito nga pong active low pressure area na nakapasok nga po or nasa loob ng PAR, which is estimated po na muling namata na may layo pong 490 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes pa rin po yan. At ang lakas niya po ngayon ay naglalaro lamang sa 35 to 45 kilometers per hour. Diyan lang po nagre-range, which is may bugso naman na pumapalo sa 50 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis na 20 kilometers per hour. As you can see naman po sa ating pinaka-live radar, nagbago po yung direksyon niya. Medyo lumis po siya or papasok siya ng kaunti dito nga po sa bandang North Luzon, at makikita nyo naman wala pa naman ito masyado or direktang epekto sa bandang Luzon at Visayas at Mindanao. Ang ating nararanasan po na malakas na pag-ulan, especially po sa hapon at minsan inaabot po sa gabi, yan po yung tinatawag natin na southwest monsoon. Pero nakaka-apekto po yan, pinapalakas po yung ng active low pressure area ito nga pong southwest monsoon, kaya na malakas ang pag-ulan. Idagdag pa po natin dyan yung mga cloud cluster po na nakapalibot dito sa Philippine Area of Responsibility. So ngayon po tinitignan natin yung galaw or mananatili pa ba itong active low pressure area dito nga po sa Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po sa tala ng Pag-asa, within 48 hours po ay posibleng matunaw na or mawala na itong active low pressure area doon nga po sa PAR. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito nga po yung maging isang ganap na bagyo pa, dahil siyempre alam nyo naman yung cloud cluster, yung mga hanging habagat, nakaka-apekto yan para lumakas po ang isang active low pressure area at mabuo po bilang isang bagyo. Pero titignan po natin mabuti at maging mapagbantay tayo, siyempre within 48 hours yung ano magiging galaw niya. Posible kasing maging bagyo yan kapag pumalo, from 35 to 60 to 65 kilometers per hour na lakas ng hangin, magkakategory na po natin yun bilang isang typhoon. So ngayon po, the best way na para tayo maghanda, linisin ang mga lugar na binabaha para makadaloy na maayos po yung mga basura, tanggalin po sa estero, sa mga kanal para yung tubig makadaloy na maayos. Kapag kasi nagkaroon ng malakas na pag-ulan, dyan po nagkakos yung pagbabaha, pagbarado yung mga kanal. Ngayon din po mag-ingat yung mga matataas na lugar, especially